Na ito po yung mga katanungan mga kababayan at isa na po sa katanungan na nais po nating itanong ito ay katanungan, hindi ko lang katanungan ito, kanina marami sa ating mga kababayan, hindi lang mga missionary at miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, tila obsessed ang gobyerno ng Marcos administration na i-demonize si Pastor Apollo C. Quiboloy, na ginagamit ang mga government institutions, ang kapangyarihan nito, lalong-lalo yung law enforcement, regulatory bodies, intelligence services, at iba't ibang state apparatus. Ang tanong po dito, ginagamit din nila yung Kongreso, Senado, at ang Department of Justice, at pati ang DILG. Ang tanong po dito, gusto ko po ba i-address ang katanungan natin, kina Sir Jason sa kay Eric. Maaari din sagutin ng ating mga abogato at ilang mga representative ng Kingdom of Jesus Christ. Is it because Pastor Apollo C. Quiboloy is perceived as an enemy and a threat to their political agenda and personal interests? Sir Jay? Magandang gabi sa ating lahat po. Si Ka Eric, then susundan ni Ginoong Jason sa leadership ng Kingdom of Jesus Christ, sa mga abogadong nandito, sa sambayan ng Pilipino. Unprecedented po ang nakikita nating systematic state persecution and weaponization of state instrumentalities against an individual citizen na pribado, kagaya na nangyayari ngayon kay Pastor Quiboloy. Hindi po ito nakikita even in the previous political history sa bansang Pilipinas, lalo na ang involved ay isang kilala at established na religious leader. Sa tanong, obsessed ba ang gobyernong Marcos Jr. na wasakin ang pagkatao ni Pastor Quiboloy at wasakin ang organisasyong marangal at matuwid na itinayo sa pagsusulong ng isang malayang pananampalataya? Hindi lang po obsessed. Ang gobyernong ito ay desperate to the core. Desperate to the core. Ibig sabihin po, ito ay isang malinaw na extravagant display of an abusive authority. Lamang ipakita ang mensahe na yung mga tao at individual at organisasyon na related sa perceived political enemies ng kasalukuyang administrasyon ni Marcos Jr. ay walang sisinuhin at walang sasantuhin. Kaya po, ang mga compound for religious worship and sanctuary of faith ng Kingdom of Jesus Christ ay ganito na lamang po kung salaulain at lapastanganin ng instrumento ng Estado that never, even in a very declared state of martial law 50 years ago under the Marcos Sr., they never dared to do that in any actual religious or actual sanctuary of faith areas. Never seen before po ito. Kaya ito po ay nakakabahala, malubhang paglabag ito sa gitna ng pananahimik ng iba pang mga religious organizations bigger than the Kingdom of Jesus Christ. At ito ay isang ominous sign. Masamang pangitain po ito na ang isang kagaya ni Pastor Quiboloy na naninindigan para ipagtanggol ang bansa, karapatan ng mamamayan, labanan ang totoong terorismo at nagwawasak ng Estado at mamamayan, lalo na ang communist terrorism ng CPP, NPA, NDF, voluntaryong i-offer ang resources at ang mga safety and comfort ng kanyang organisasyon, ng kanyang personal na paninindigan bilang pastor, ay siya pa ngayon ang hinahabol ng gobyerno just because for the cause of political persecution na ang target nito hindi lang si Pastor Quiboloy. The principal target why they're doing this right now on Pastor Quiboloy and Kingdom of Jesus Christ, the real principal targets are the Duterte. No ifs, no buts. But Pastor Quiboloy has become a convenient instrument to send out a message na kaya nilang lupigin ang lahat dahil sila na nasa kapangyarihan. And that is a dangerous, ominous sign of an extravagant, abusive authority na ginagamit ngayon ng Marcos Jr. government. And Pastor has become not just a symbol of sacrifice sa mga taong bayan na nawawala ng pag-asa sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno sa panunumbalik ng undeclared martial law. That's the reason kung bakit
tama lang na nandito tayo ngayong gabi para himay-himayin ang mga iba't ibang anggulo ng ganitong unprecedented, extravagant abuse of authority and instruments of state used against individual citizens like Pastor Kibuloy. Alam mo nga, yung tanong mo bakit parang obsessed, no? Actually, hindi siya parang, talagang obsessed. No? Kasi, tingnan mo sino ba sa Pilipinas ang may clout, ang may standing sa lipunan, hindi nila pwedeng upakan si Lenny Robredo dahil wala na laos na natalo na diba? Nakabawi na si Bonget kay Lenny. Pangalawa, hindi nila pwedeng upakan yung CPP-NPA kasi naghihinalo na tapos nakiisa pa sa kanila. O, di ba? Nag-collab kumbaga laging nag-collab sa kanila. So, kakampi nila. So, alam nga, upakan nila yung kakampi nila. So, pagka titira ka, pag manguupak ka, upakan mo siyempre yung sikat. Isa lang ang sikat si Pastor Kibuloy lang. So, siyang napagtuunan. Tapos, kasalanan lahat ito ng katabi ko Oo. Kasi, nananahimik tayo rito. Sukat ba naman tinanong niya, bakit kung totoo ba na mayroong 1.8 billion na travel fund si Speaker Romualdez, nagalit si Speaker kasi hindi naman 1.8 2.06 Kulang yung kwenta ni Ka Eric So, ngayon, bakit parang anong tawag nito? Ang totoo niyan, bago pa man mag-pandemic, meron ng mga balita na talagang kakanain ng kano si Pastor Kibuloy kasi naiinggit sila Dati-dati sikat sa Amerika yung mga Protestant movement. Sumikat yung kingdom. Halos lahat ng Amerika may branch na yung may kingdom nation na. So, yung racket ng mga Amerikano sa mga simbahan nila nasira. No? Kasi yung mga hindi alam na marami, yung mga simbahan sa Amerika, yun ang number 1 contributor ng CIA. Kaya siyempre sasama ang loob nila. Pinag-usapan namin ni Pastor ito mga 2 years bago pa pandemic. Ngayon, nakakita naman yung Amerika. Bagong presidente, may atraso sa kanila, dapat makulong siya kasi hindi siya nagbabayad ng $353 million yung contempt na multa. Pangalawa, nakaipit yung kanilang kayamanan sa Amerika na mahigit $10 billion. So, isip ng Amerika, gamitin natin itong mamang ito. O yun nga, nagpagamit. Ang kapalit, gusto nila yung ulo ni Pastor Kibuloy. Ngayon, bakit dinidemonize? Kasi, man tawag nito, nagtataka sila Dati 15 lang ang miyembro ni Kibuloy, ngayon 7 milyon na. Pag hindi natin ginawan demonyo si Kibuloy, baka magdoble pa yung bilang. So, yan ang aking tingin dito, Ana. Thank you, Sir Jay. In behalf of KRGCs, Brother Carlo. Good evening po sa lahat. Nagpapasalamat tayo sa Ama sa gabing ito sa pagkakataon para po may lahat ng katotohanan. Balikan po natin yung question na bakit obsessed yung Marcos administration. Balikan po natin. May playbook kasi silang sinusunod. Kung matatandaan natin, ni-reveal na po ito, way back last year pa ni Maharlika, September 2023, may playbook po silang sinusunod. Gusto talaga nilang magorgor si Pastor. Inuna po nila yung SMNI, di ba? Ni-reveal na po yan. At ito po, sinusunod po nila. Kung makikita po natin, unang-una sa Congress, yung na-mention na po, sa Congress, pilit po dinadawi si Pastor na may-ari ng SM. Kasi gusto nilang palitawin si Pastor. Kasi nga, yung kaso ito doon sa Amerika. At this very moment, wala pa pong extradition po na request. So, ang gusto talaga nila is yung extraordinary rendition
yung liquidation at assassination. Papatayin talaga nila si Pastor. Pastor po namin, papatayin po nila. Hindi po sumipot si Pastor doon sa Congress kasi hindi naman po siya may-ari ng SMI. Pilit po nilang iipitin talaga. Dinala nila doon sa Senado. Itong kay Hontiveros po. Kaya nag-issue ng mga subpoena. Nag-hire ng mga false witnesses ng mga ex-workers dito sa Kingdom. Hindi ba sila nagmatagumpay? Pilit talaga nila palilitawin si Pastor kasi gugurgurin nila, papatay nila, i-assassinate po nila. Then ngayon, dinala po sa DOJ. Yung kaso po, 2020 na na-dismiss po, itong kay alias Amanda, pilit po nilang binubuhay. No, binuhay po nila yan at nagkapagtataka naman po, available po yung una dito sa Davao, yung isa dinala doon sa Quezon City, dito naman po nangyari yung supposed crimen na sinasabi nila. Na-dismiss nga eh. Kasi insufficient po yung walang probable cause po. Yung nangyari po niyan, dinala sa Quezon City, pinatungan ng another na naman na kaso, yung sa trafficking ko, no? Na non-bailable. So kung nakita nyo talaga, puro panggigipit, obsessed na obsessed, kasi may playbook silang sinusunod, kasi gusto nilang mahawakan sa leeg si Pastor Kibuloy. Gusto nilang patayin. Yung pagsalakay nila, no? June 10, ngayong alas 12 ng gabi, mag-iisang buwan na po. Mag-iisang buwan na po. Pagsalakay na, biruin nyo, mantakin ninyo, batalyon ng mga Special Action Force, susugod sa mga kingdom property, religious properties po yan. Ano po yung pakay nila dyan? Gagawa po sila ng senaryo, na ipaparating nila na manggugulo kami, tapos may dahilan na sila. Kasi nga gusto nilang patayin, i-assassinate. Kung mag-serve ka lang ng arrest warrant, ito ba yung dalhin mo doon sa mga religious compound, knowing na we are peace-loving people? Kasi yun po yung purpose talaga nila. I-assassinate po nila si Pastor. Hahawakan po nila sa leeg para makuha nila ang buong properties ng Kingdom Nation po. At all costs. Kayo na dyan sa gobyerno, narinig niyo man yung Secretary Abalos siguro, alam mo ba, baka nagpabikibingihan po tayo. Nire-remind ko po sa inyo, alam niyo po yung word na yan, yung katagang na yan, at all costs, kukunin niyo si Pastor, papatayin po ninyo, i-assassinate po ninyo. Kaya ngayon, patong-patong na yan, napahiya sila eh. Sampal sa pagmumukha na yung ginawa nilang paglusob dito, at sinabi pa niya na pinag-aaralan talaga nilang mabuti. Ano po yung pag-aaral nila? Palpak po eh, sampal sa mukha eh. Kaya ito na naman, gumagawa na naman sila ng eksena. May bounty, 10 million, pinatong sa ulo ni Pastor. Ano po yung pinaka-purpose dyan? Balikan po natin, playbook, may sinusundan po sila na playbook. Pagpasok nila dito, may nakita ba nila ang kalang subject? Hindi po. Kaya malaking sampal po sa pagmumukha po nila. And then, sasabihin pa nila na kami, no? Yung sa interview niya, kami po dito sa Kingdom ang hindi sumusunod sa batas. Kami po yung nang-aapak po daw ng batas. Well, in fact, at the very beginning, yung pag-implement nyo po, pagpasok nyo po dito, that is purely illegal po. That is purely abuse of authority, abuse of power na kayo nandyan po sa gobyerno. Kayo po ang masasabi po, obsessed na obsessed sila dahil gusto nila makuha si Pastor kasi nga may playbook silang sinusunod doon po sa Amerika. Ang kaso po doon na una na pong dinismiss, dinala po doon sa mainland ngayon at na-move na naman po ang kaso. Hindi po kayo nagtataka, move ng kaso until na wala pong extradition request. Kasi nga ito silang papasok. Ito pong extraordinary rendition, ito pong liquidation at ito pong assassination. Maraming salamat, Brother Cardo. Would you like to add, Ina? Magandang gabi po sa lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama sa pagkakataon po na makasama sa press conference na ito. Una sa lahat, kung meron pong isang magandang bagay po no, na nakikita nating maganda rito, ay yun na yung nakikita natin anong klaseng gobyerno po ang nagpapatakbo sa ating bayan. Obsessed po sila kay Pastor. Si Pastor po ba ang threat sa ating bansa? Saan banda po? Yun po yung laging iniisip natin, threat saan? Alam niyo sa po, threat si Pastor? Sa mga demonyo. Sa mga masasamang loob na gustong sumira sa ating bayan. Numero 1 po, sino bang kinakalaban? Yagang gusto tayo maging alipin. Ever since, napakalinaw po ng misyon ni Pastor. Yung po ba ay nakita ng ating gobyerno? Nagpapasalamat kayo dati. Ano nangyari ngayon? Bakit nung pumasok ang administrasyong
Bongbong Marcos Jr. ay nagbago po ang lahat. Nakalimot na po ba kayo? Isa yung po sa numero unong tinatanong namin ngayon. At bakit lahat po halos ng sangay ng gobyerno ay ginagamit ninyo para po atakihin si Pastor? Bakit siya lang po ba? Bakit siya? Yun talaga yung numero uno eh. Sasabihin yung hustisya. Wala pong hustisya sa inyong ginagawa. Kakayo isang gobyernong abusado. Gobyernong tahimik sa mga inaapi. Gobyernong lahat na pinangako nyo ay binaliktad ninyo. How much more can you make this country worse? Diba? Kaya po kami dito sa Kingdom of Jesus Christ, inuulit-ulit po namin. Yung gusto po naming nation building, binabaliktad po ninyo. Lalo nyo pong sinisira ang bansa. Example na lang po ang nangyari sa SMNI. Press freedom. Diba? Tahimik din po kayo dyan. Pangulong Bongbong Marcos. Sino po ba ang unang network ang nagbigay po sa inyo ng platform na binigyan kayo ng araw? Ano po ang nangyari? Nakalimot? Kayo ng interest po ngayon na pinagsisilbihan ninyo. At ito pong mga men in uniform, sorry to say, June 10 po, hindi namin malilimutan yan. Kasi dati naging witnessin po ko, may mga pumupunta dito sa Kingdom of Jesus Christ, pupunta kay Pastor. Pastor, magpapasalamat kami dahil po sa inyong ambag, sa suporta po ninyo na nilalabanan nyo po itong mga lawless element ng ating bansa. Ano po ang nangyari? Nakalimot din po ba kayo? Sino po ang nagpapatakbo sa ating bansa ngayon? Huwag po tayong makalimot, mga kababayan. Huwag po kayong makalimot sa gobyerno. Hindi po si Pastor ang kalaban ninyo. Huwag niyo pong gamitin ang mga salitang kung walang kasalanan mag-surrender. Hindi naman po kami kahapon pinanganak. Hindi naman po kami mga tanga. Kayo po mismo nagpapatunay sa mga ginagawa ninyo ngayon. Magpapadala po kayo ng mga ilang batalyon ng mga pulis. Diba? Mga elite forces. Full battle gear. Bakit? Mga terorista po ba kami? Ano po bang ginawa naming masama? Lahat po aligasyon. Madali lang po magbigay ng aligasyon. Eh yung mga totoong pumapatay, mga totoong sumisira ng bayan natin, eh bakit hindi po kayo din maging obsessed? So ano po pinapakita nito? Demonyo na rin po ba nagpapatakbo ng ating bayan ngayon? Hindi po ganun ang mga Pilipino. Gumising po tayo. Tingnan po natin ang totoong problema ng ating bayan. Si Pastor po at ang Kingdom of Jesus Christ, lahat po kami dito, gusto naming mahalin ang bayang ito. Yan po kasi ang turo sa amin ni Pastor. Pero binibigyan niyo rin po kami ng dahilan ngayon eh. Di ba? Pagkatiwala ng gobyerno. Sa anong paraan? Yan po ba ang inyong mandato? Kami po, everyday nagdadasal po kami para sa bayang ito. Wala po kaming armas, wala kaming pinatay. Pero yung buong gobyerno gagamitin nyo laban sa amin. Diba? I don't know. Kombinasyon na to ng nung pagiging bahagi ko po ng kingdom, pagiging Pilipino ko, at ilang inosente pa po ng mga tao na kung hindi nyo po gusto, na kung hadlang po kung anumang planong masama ang plano nyo sa bayang ito, eh ano pong gagawin nyo pa po sa kanila? 2 taon pa lang, pero grabe na po binagsak ng bansa natin. So mga kababayan, ito pong nangyayari kay Pastor sa Kingdom of Jesus Christ. Ito po ay isang mukha rin po mismo na nangyari sa ating bayan. Inaapi-api tayo, gagamitin ang lahat sa gobyerno para supilin kung sino ang hadlang sa kanilang mga plano. Yun lamang po. Salamat, Ina. Since na-mention na rin ni Ina ang SMNI, bahagi sa SMNI si Ina, no? At bago pa nangyari yung Day of Infamy, una mo nang pumutok yung nangyari sa SMNI, ano? Ni-revoke ng lower chamber, ano? Ang prangkisa ng SMNI. Nais ko na pong tanongin, ano? Una mo na ka Eric and Sir Jay, yung mga serye, no? Pabalik-balik ang mga opisyal ng SMNI at ng mga abogado nito dyan sa lower Congress, ano? Ito ba ay sa tingin nyo nakadesenyo talaga, tinarget talaga ang SMNI, naghanap lang talaga sila ng butas kung kailan ito gagawin. Pero pinlano na talaga ito ng gobyerno na i-target ang SMNI dahil ito yung ginagamit na media arm ng Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollo Sikibuloy, kanyang malakas sa plataforma para abutin
ang mga Pilipino, hindi lamang yung mga member ng Kingdom of Jesus Christ, ano? This is an effort, ano, to silence the voice of truth. Kyrie? Sige. Eric, ikaw. Thank you, Miss Ana. Thank you, Sir Jay. It all started nung nanindigan po si Pastor Kibuloy. Kasama po ang SMNI na ipagtanggol ang isang napakalaking operation para wasakin ang pagkatao ng Vice Presidente. For more than 1 month last year, si Vice President Sara Duterte po ay pinunduhan nila Martin Romualdez ng kanilang mga dirty PR operators, all media and social media para palabasin nagahaman sa pundo. At illegal ang kanyang paghingi ng confidential fund at ang paggastos ng 125 million pesos. Hindi pa po nag-draw the line ang SMNI. Hindi pa po nag-draw the line si Rodrigo Duterte. Tahimik tayong lahat for more than 40 days. Daily attack against the Vice President. Even the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kung saan si Sara Duterte ay co-vice chairperson designated by the President, was silent all the way. Walang nagtanggol sa Vice Presidente. Until one day, nagsalita si Pastor Kibuloy. Bago magsalita ang tatay, si Rodrigo Duterte. Sabi ni Pastor Kibuloy, hindi na pwedeng pabayaan ang ganitong kalakaran ng mga maruruming laro sa politika ng mga gahaman na politiko na ginagang up ang Vice Presidente, walang nagtatanggol even to the political party connected to her father. Walang nagtanggol ni isa sa kanya. Tahimik ang buong bansa sa napaka-unfair na paglunsad na ang attack dogs ay ang mga communist terrorist urban operatives sa loob ng Kongreso. The hatch of the plan was very clear. Destroy the Duterte. They drew the first blood. Doon po tumaya si Pastor, doon tumaya ang SMNI, at nabuhay muli ang programang Gikan sa Masa para sa Masa. And Rodrigo Duterte became a rock star again, influencing public opinion and creating a very clear narrative exposing kung gaano kabulok ang Kongreso at gaano nangalapkap muli ang kapalpakan sa pagkontra sa korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. and the rest were exposed so clearly through SMNI. Ito po ang pinagmulan ng lahat. Had Pastor himself distanced from Sara Duterte as the Vice President elected by the people and made SMNI also become a developmental communication network not taking up clear issues of public interest, revealing the truth, and making the people understand what good governance should be. Hindi po ito nangyari lahat. Doon po nagsimula yon lahat. Ibig sabihin, ang motibo sa politikang marumi, sa pananatili sa pag-collectivize at pag-concentrate ng poder sa kamay ng mga Marcos upang tirahin at atakihin ang mga Duterte, drawing the first blood against the Vice President and then papunta sa kanyang tatay, ito po ang pinagmulan kung bakit ang SMNI nanindigan. The Dutertes are the reflection and symbol of what good governance and decisive leadership that this country needs and the people need. Yun po ang dahilan kung bakit tinarget na ang SMNI at tinarget na si Pastor Kibuloy at umabot sa ganito because nanindigan ng SMNI, nanindigan si Pastor, and of course when Pastor stands, Kingdom of Jesus Christ goes the way. Kung saan ang pastor at namumuno ng kanyang organisasyon at kanyang mga tagapanalig ay doon din papunta ang direksyon nila. And SMNI became the symbol of what journalism in the truest sense of being the pillar and conscience of the country in times of abuse of power and funds and mis- and malgovernance, SMNI stood for that. No ifs, no buts. Yun po ang katotohanan doon. Kaya namin ito hinaharap ngayon. Kaya umabot ito ngayon sa isang napakalubhang, very cancerous type of abuse of state instruments na ginagamit ngayon against SMNI, against Pastor Kibuloy. At ito'y sinakyan na po ng tatlong puwersa ng interes. Interes ng mga komunista na wasakin ang nagpalugmok sa kanila ng pamumuno ni Duterte at ang Vice Presidente, ganoon din si Sara Duterte. Interes ng Estados Unidos na muling makabalik at kontrolin bilang kolonya sa bagong panahon, neo-colony,
ang Pilipinas through Marcos government, at pangatlo, yung interes ng mga oportunistang politikong dilawan at pinklawan na nagsama-sama at ginamit ang kahinaan ng isang mahina at isang leader na ang interes ay hindi bayan kundi sariling pagbangon lamang. No matter what it will cost the government and the people. Ito po ay nagsama-samang confluence ng mga factors building up towards this kind of very unjust and immoral na paggamit ng instrumento ng Estado ngayon laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Again, babalikan ko, Sir Jay, and the rest of my panel members, the real target here is not just Pastor. The real target of the Marcos government and the U.S. new master of the Marcos government are the Duterte. Eliminate them by all means, including physical, political elimination into the landscape of Philippine governance and political landscape. Ako maiksi lang, no? Ang tingin ko rito, matagal na nakaplano ito. Pagkatapos ng eleksyon, kung magugunita po ng ating mga kababayan, lahat ng mainstream media anti-Marcos. To the point na pati sila Mel Chanco, lahat yan, sila Noli de Castro. Kapag ka nagpo-programa, pag binabanggit na yung sa apelyido Marcos, nakasimangot. Oo, umiiling. Tapos, so tinarget na yan. Pag naupo sila, gagawa silang paraan para makuha nila. Nakuha nga nila lahat. Ang hindi lang nila nakuha SMNI. Pansinin ninyo, kahit nung hindi pa suspendido ang prangkisa, ang permit to operate ng SMNI. SMNI na lang ang natitira na nagpipiskalize, nagre-report ng tama, no? So, naghanap sila ng paraan paano talaga maipit, at ang ginawa nila, kinasangkapan nila yung NTC, National Telecommunications Commission, na quasi-judicial body, para siyang gumanap doon sa hindi nila magawa. Kasi hindi nila pwedeng tanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN, ang SMNI, nang sila-sila lang. Kasi they need batas yan eh. So kinakailangan nila sa House, kinakailangan nila sa Senate. Ang ginawa nila, kinasangkapan nila NTC, parang mga asong ulol naman, sumunod yung NTC, sinuspend indefinitely yung permit to operate. Hindi po yung prangkisa. Ang prangkisa po ng SMNI buhay. Pero ang permit to operate, inaliso ng NTC. Yan ang ating pinaglalaban. Sabi lang may kaso, nagpunta kami sa NTC, hinanap namin yung kaso, wala silang maipakita. Wala silang maipakitang kaso. Wala silang maipakitang complaint. Kaya ngayon, tama-tama, bukas magsi-60 days na, pwede na tayong maningil. No? Kasi supposed to be within 60 days, dapat, ma-resolve na nila. Walang complainant, walang abogado, lahat wala. Ang basis lang nila for the suspension ay yung findings ng House of Representatives. So, ito ba'y sinasadya? Opo. Kasi para nang sa ganon, wala nang sumungay, wala nang wanay mo sukway, wanay mo supak sa ilang sa ilaha. Yan lang po. Maraming salamat, Sir Jay. Yung next question po natin ay para po sa ating legal counsel, na-mention naman ni Carlo, nagkaroon tayo ng mga series na hearing dyan sa Senado, and it seems na the Senate aim at destroying the reputation of Pastor Apollo C. Kibuloy as an honorable man and a man of God, discrediting his contribution to the country as a philanthropist, environmentalist, and advocate for the voiceless, especially for the victims of the CBP, NPA, NDF. Gusto ko lang po idagdag din po, kasi yung next move po ng Senado is their next move is to prove, they will focus on the assets and the properties of the Kingdom of Jesus Christ. I would like to ask Atty. Carrion for his comment on this. Insofar as the take on the assets and properties of KOJC, that's the question, right? That is actually related with the ongoing case now in RTC Pasig. Because if you read the information, kung basahin mo po yung information, pati nga ako, muntik na ako mahulog sa bangko. Kasi meron pong provision po doon about anti-money laundering.
paano po ang kaso na originally nag-originate ng rape? Gagamit pertaining to anti-money laundering with proviso on criminal forfeiture order, which states that the prosecution will proceed against the subject of the crime, the fruits, or any property used as a means of committing the crime, and all the assets and properties of the accused, either personally owned by him or held by him or in the name of other person, if the same shall be found to be manifestly disproportionate to their lawful income. So what does this mean? This means that the prosecution may move later on for ADO, or Asset Protection Order, APO rather, Asset Protection Orders, so that the prosecution will be empowered now to pinpoint any of the properties and request the court to issue an order to seize the property. Kung gagawin itong kingdom ay pagmamay-ari ni pastor, no? And then they will provide evidences, no? Hindi naman kay pastor yun nakapangalan. Sa Kingdom of Jesus Christ naman yun, which enjoys a personality distinct and separate from Pastor Apollo C. Kibuloy. So there is really this danger, no, that the properties of the kingdom may be subject to criminal forfeiture orders later on in the light of the phraseology of the information filed before RTC Branch 159 Pasig City. At ang ginawa pa, naging dalawa pa yung kaso, na split pa. If you will read the resolution of the Department of Justice, the penultimate portion thereof, the Department of Justice actually ordered the city prosecution of Davao to file the appropriate information, wala pong S, in court, no? So ang city prosecution of Davao is directed to file information in court in Pasig. And all law students would know that the city prosecutor of Davao cannot file an information in Pasig because the city prosecutor in Davao has no jurisdiction for crimes committed in Pasig. The preliminary investigation, if a crime was indeed committed in Pasig, should have been conducted in Pasig. Basic po yan criminal procedure yan sa lahat ng first year po ng law. Kaya po lumilipad po ang batas dito at kaya nga po instead na magpabuya sila ng 10 million pesos, etc., no, which may constitute a violation of Republic Act 6713, because if you will read 6713 section 7 paragraph D, solicitation or acceptance of gifts, public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. Swak na swak po, Secretary Abalos. Parang swak na swak po. Baka hindi lang naka-research siguro. Section 7D of Republic Act 6713. You may be motivated in good faith in whatever you are doing, but that is a violation of the law. Because any donation or any prices, no, is governed by particular memorandum orders. And we will be discussing that, no? There is even a particular legal tayo, wag muna political, Memorandum Circular number 2019-063, November 19 of 2019, guidelines in the accounting of wanted persons. You can only provide monetary rewards if this person, as a general rule, is considered as a most wanted person. Now, what is who is this most wanted person? There are 5 parameters under 2019 Memorandum Circular 2019-063 as amended by Memorandum Circular 22-028 as of March 11 of 2022. Yes po.
Para marinig mo gusto ni Oo nga, para marinig gusto nila. May mga parameters po dito. Oo. Ano ang pinakaunang parameter bago ka mag-reward? Number 1, gravity of the crimes committed. And there are 3 indicative features which must be complied with. 1, that the crime is heinous crime. Okay? Can the alleged crime committed by Pastor Apollo Sigibuloy, I think it's not heinous, it's even bailable because all heinous crimes are not bailable. The crime committed in Pasig is even questionable, and that is subject to our motion for reconsideration before Pasig. So dapat ni-resolve mo na yung Pasig, yung motion for reconsideration natin sa Department of Justice instead of rewarding 10 million pesos which is illegal. Second, that the crime is sensational. How is this, defined under the law? And there is a definite definition in the law. Ano yung sensational crime? And sumala sa ilahang kaugalingong memorandum, nagsulti. Sabi dito, it refers to cases where the crime committed was directed against elected government officials, appointed by the president, judges, prosecutors, members of the Philippine Bar, media practitioners, militant party list members, leftists, labor leaders, foreign nationals, and other persons by means of shooting, bombing, strafing, enforced disappearance, and other violent acts resulting in their death or incapacitation that attract national, international, public, and or media scrutiny. Hindi naman sensational yung crime ni isa nga lang. Tapos itong pangatlo, there are at least 2 victims. Isa lang ang nag-file against kay Pastor. So therefore, the first parameter cannot be complied with. Second parameter, notoriety of the accused. Hindi naman notorious si Pastor Pastor si Pastor Kibuloy. And yung that the accused is a habitual delinquent or recidivist. Lahat naman ng law student alam yung habitual delinquent. They are those persons who, within 10 years of his last release or last conviction of the crimes of serious or less serious physical injuries, robbery, theft, or falsification, and they are convicted of any of said crimes a third time or oftener. Ganun ba si Pastor Kibuloy? Hindi naman. Now, recidivist. Ano naman yung recidivist? Hindi naman siya yung paulit-ulit na nag-commit ng crimes committed within the same section of the law or provision of the law. Kunyari, murder. Habang nakakommit ka ng murder na convicted ka before by final judgment, nakakommit ka na naman ng homicide and you are on trial. Ayan, recidivist. Ito first case ito ni Pastor invented pa. Third parameter, position of the accused in the crime organization or syndicate. Meron ba yung crime organization or syndicate si Pastor para mag-warrant na maging most wanted person siya? Wala. Ang kanyang organization, religious organization. Oo, hindi sindikato. Fourth, individual crime group scope of operation and impact to security, peace and order in the area. Ang impact ni Pastor is peace. Ang impact niya is helping the children, helping the poor and the unfortunate. So any of the parameters that are mentioned under Memorandum Circular number 22-028 are not present. Ergo, yung 10 million niya illegal under Republic Act 6713 Section 7 Paragraph D, and it has no basis under the law even in their own memorandum circular. Kaya naman po, mag-research siguro konti para medyo tama. Thank you, Attorney Leon. Tony, Yes, Sir Jay. tatanong lang ako sa mga abogado kasi kanina ko pa narinig si Pastor Kibuloy, religious leader. Kasi sabi ni Corporal Marbil, yung police na ininter, general ba yun? Pag nagsalita parang corporal General ba yun? Ha? Chief yan. Sorry yung kahit na sinabi ni Secretary ano pangalan nun? Abalos, galing sa a friend attorney, illegal pa rin yun.
Pasok po siya sa definition ng Republic Act 6713, Section 7D. Oo. Swak na swak talaga, baka hindi lang po niya nabasa. Oo. Ngayon siguro baka kailangan niya basahin yun. Oo, kasi yung sa aming mga dumaan ng police beat, yung pag-reporter ka, matunog yung salitang friend eh. Sa amin kasi, sa tagal ko na, 50 years na ako sa media, pag sinabing galing sa friend, yung pera, galing sa sindikato yun. Uy. Oo, yun yung buwanan na patong o ekis. Hindi ko lang alam. Kailangan pagpaliwanag si Abalos. Kasi siya pinuno ng pulis. Sir, nagkatanong tayo, sir, ha? Diba DILG, under yung pulis sa kanila? Lahat ng reporter sa police beat, alam nila yan Pag sinabing, pare, may galing na ba kay friend? Tuwing Merkulis yan. Patong, ekis, intelihensya. Pero ang tawag dyan actually ng sindikato, isang butas para sa DILG. Thank you very much, Sir Jay, sa mga tanong natin. Pero, sir, later on, meron pang katanungan, further question po si Jason regarding sa bounty. Pero, since na-touch na natin yung regarding sa assets po, sir, na nais next move ng Senado. Anong 2022 Attorney Terion and our legal counsels po, no? Kung maalala po ninyo, ang US Treasury, pinraise po nila yung assets ni Pastor. Yun ang inilabas ng US Treasury. Pero ang tanong po dito is parang masyadong similar po, no? Ng ginawa ng Estados Unidos, Kasi hindi pa narinig ang side ni Pastor and then iniutos na to ng gobyerno ng Estados Unidos. Ganon din naman dito sa Pilipinas, Hindi pa nga nakakapagdepensa si Pastor pero may bounty na siya. I mean, the playbook, may same playbook po bang nakikita po tayo dito? Kayo po sa legal po ng Kingdom of Jesus Christ na the same po yung pattern nangyari sa Amerika patungkol sa assets, properties ng kingdom. Ganon din dito sa Pilipinas. Attorney Carion? Well, this cannot be a coincidence. I don't think this is a coincidence. This is actually a ploy, no? There seems to be a correlation between the charges there in the US and what is happening here in the Philippines. We are a great copier, and this is a very good evidence that we are copying what is being done in the US. Simply because of the fact that the crime alleged against Pastor was rape. It was dismissed and it slept for so many years in the DOJ. Suddenly, it was revived. And then the informations in Pasig contained in the penultimate portion thereof, pursuant to Administrative Matter 21-03-13-SC. Now, any law student, if they will verify that, that is the rule on anti-money laundering law. How can the rule on anti-money laundering law be applicable to a sexual assault? Now, there might be argument that that also falls in human trafficking because certain provisions in the human trafficking law indeed also provides a similar provision insofar as seizure of certain assets is concerned. But if you will read, I handled the case filed by the private complainant in this case. There was even no specification as to how much did she earn from the caroling, as to how much did she earn from the selling of OTAPs. I don't think the selling of OTAPs can be able to buy the entire land beside the Davao City Airport. This is a product perhaps of, this is really a product grace of the Lord Almighty, and any person claiming sole responsibility in the acquisition of this property is, I think, deluded or may have something in his or in her mind, no? So, yun lang po. May parang tama nga si brother na kaibigan ko na parang may playbook, magaling tayo magkopya. Ang dito lang, nangyari dito, kagaling, parang pareho talaga. Oo. Sorry po yun, Yes, Kyrie. Yes po. Kasi makakalimutan ko tayo. I have to have this rejoinder sa taong bayan. Ngayon ko lang na-appreciate
ang binabanggit ng mga abogado ni Pastor, no? Attorney Torion lalo na ang target nila hindi lamang ang physical elimination through assassination kay Pastor, kundi ang pag-cripple at pag-paralyze ng buong naipundar ng dugo at pawis ng mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ in order to totally eliminate the existence of Kingdom of Jesus Christ, which is a clear, systematic religious persecution that needs to warrant international attention. Only in the Philippines, na nasa konstitusyon niya ang pagrespeto sa saligang batas niya, sa kalayaan at karapatang magbuo at manampalataya sa isang reliyon, na ang isang estado ngayon at administrasyon ay gustong lusawin ang isang buong relihiyon na naitayo ng lehitimo. Pangalawa, this kind of playing with the rules of law, so to speak, at itong tinatawag na law warfare. Ginagamit ang batas para instrumento sa pagsupil at pagwasak sa kalaban ng Estado. But weaponization of the law. But Pastor is not an enemy of the state. Allegations lang po ang kanya, mga lahat sa kanya, at ito po ay akusadong status niya. Now, Attorney Torion at sa mga abogadong nandito, Attorney Ken, the rest, brother, hindi natin nakita kay Marcos Jr. na habulin ang bilyong-bilyong ninanakaw at pinapalusot ng CPP, NPA, NDF at inikutan ang batas sa anti-terrorism financing. The way they are trying now to pin down Kingdom of Jesus Christ in Pastor Kibuloy. Bilyon-bilyon na pundo gamit ang mga NGO, gamit ang mga organisasyon, foreign funding at iba't ibang mga hakbang sa loob na mahigit ilang dekada na pinagpirahan ang taong bayan ng CPP, NPA, NDF, and yet ang gobyerno ni Marcos Jr. hindi pinagpatuloy ang ginawa ni Rodrigo Duterte na habulin ng batas upang i-cripple ang financial infrastructure ng CPP, NPA, NDF the way they are doing right now to weaponize the law and cripple a religious independent organization, what they are doing right now to Pastor. This is really very, very seriously disturbing. Taong bayan, iba po ito. Halimaw po ang ganitong may gawain na ang mga taong nagpupundar ng lipunan at naninindigan para sa bayan at pagtatanggol sa mamamayan at kapayapaan ay siya ngayon ang inahabol ng kamay ng batas na ginamit na instrumento para lupikin at ipakita na ang politika ay pwedeng maging marumi at yun ang kanilang ginagawa samantalang ang totoong kalaban ng gobyerno ay hindi nakakaranas ng ganitong hambalos ng batas. My goodness. May concern lang ako, Yes. Attorney Adam, Attorney kay Attorney Tubobet, ano? Kasi parang naalala ko yung rebellion complex with murder. Dito sa yung binabanggit mo kanina. Kasi yung mga anak natin pareho, Bobet, kumukuha ng law ngayon. Nagugulumihan ako, baka mamaya mali yung kanilang matutunan sa batas. Meron bang pwede ba yan? Yung ganyan, yung ang kaso mo rape pero sequestration of property yung be all and all? In fact, yeah, with the question po na pwede ba yun, the information is different or yung the crime alleged is rape tapos biglang iba na forfeiture or confiscation of property which is hindi naman siya kasali sa penalty, hindi talaga siya tama legally. Because even sa Constitution, it is already enshrined in our Constitution, it has guaranteed our right, especially of the accused, the right to be informed of the cause and nature of the accusations against him. Ito ang nangyari sa atin kasi, kay ibang allegations, iba yung information, iba na din yung penalty, which is not in the revised penal code. In fact, kung na-mention na yung playbook, di ba, based ito sa USA, ang nangyari, ganun din yung attempt, i-confiscate, i-freeze, i-seize ang properties ng Kingdom of Jesus Christ. But the crime is against the allegations, these false and founded lies is against Pastor. However, they failed kasi none of the properties, even just one property, walang nakapangalan kay Pastor because they are different, separate entity. And even here in the Philippines, there is already a clear distinction, separation of church from the state. Diba? So kaya nga that is inviolable. In fact, very respected yan, kaya exempt pa yung mga religious from taxes. Ganyan ang pagtingin ng Constitution, lalo na sa mga religious organizations. Aside from that, we have to consider that it is basic under the rules that
once the investigating prosecutor has already resolved the case during the preliminary investigation, then it has to be consistent with the information to be made. So meaning to say, kung ano lang yung nasa case, ano lang yung binigyan ng opportunity ng respondent to defend himself during the preliminary investigation, at ano lang yung na-resolve, yun lang dapat yung information na mag-reflect. It should be consistent. Okay? Ang masabi ko lang dun, kasi tamang-tama na itong aking mga magagaling na kasama. Pero merong maganda explanation yan. It violates the principle of law called coram non judice. Okay, coram non judice means not before a judge. If the allegations in the complaint, or if there are no allegations in the complaint, then the information has no basis. So, kumbaga, kumbaga, akin siya sa, hindi mo pwede ma-prove yung hindi mo inallege. So, doon nga sa affidavit complaint ni nung complainant dito, wala naman siyang allegation na nakalikop siya ng maraming pera because of human trafficking. Ang nangyari, nandun na sa resolution, dinagdagan pa anti-money laundering. So, parang akin to a violation of the principle of law of coram non judice. Because it is not properly alleged, it should not have been stated in the resolution, nor should have been it stated in the information. No basis po. Parang ganun lang po. Thank you, Attorney Torion. Meron lang akong gustong Yes, po. malinaw, no? Kasi narinig ko yung donation, yung solicitation. Di ba, sir, pagka nag-donate, nag-solicit, nagbabayad pa yan ng donor's tax? Dapat ba yan nire-report? Halimbawa, yung kaibigan ni Mr. Abalos, kailangan mag-file sila ng donor's tax, ganun ba yun? Tama. Hindi siya nagsabi, galing daw sa kaibigan niya . Wala naman nagtatanong sa kanya, sinabi lang niya. Ako nagtanong ako sa kanya, saan galing yung pondo? Kasi nakita ko yung logo ng PNP at saka DILG. So ang iniisip ko noon, pera ng gobyerno, pondo ng gobyerno. Sabi niya hindi, galing daw sa kaibigan. Baka nakulangan lang siguro ng research po si Secretary Abalos. Kung mabasa natin yung Section 7D ng Republic Act 6713, swak na swak talaga siya. Because whatever may be your intention, it may be motivated by good faith or whatever, you cannot accept private donations in order to make the life of another person miserable, even if it is supposedly for a legal purpose. That cannot be, because that is ripe to that invites any and all temptations. Kasi may rumor na tatakbo siya pagka senador. So kumbaga rumor lang 'yan. And what would prevent him from to also I am also accepting donations for the public purpose of the advancement of my senatorial campaign. Of course, that is only a possibility, no? I'm not saying that he is doing it, but the danger that would arise if we would allow that to happen is really there, and that is why Republic Act 6713 is precisely crafted in order to curtail any and all such possibilities. All right, thank you very much, Attorney Torion. Gusto ko na po kunin ang statement ng lahat, pero unahin ko muna yung sa KOJC na side. Ito yung kasi, since na-mention na natin si Secretary Abalos of the DILG, sinabi niya, sa recent press con niya, and I quote, "Tinatapakan ang sistema ng pamahalaan, parang niyuyurakan. Magsaserve ka ng warrant, parang ikaw pa ang masama. Simple lang, ang batas ay batas. Ang may kasalanan, mananagot, at yan ang gagawin namin." End of quote. Yan po ang naging pahayag ni Secretary Abalos matapos nun na inihag ng DILG na inakapataw sila ng pampuyan kung sino ang nakakaalam kung nasaan si Pastor Apollos Kibuloy. Unahin ko po yung Executive Secretary po ng Kingdom of Jesus Christ, Sister Cardona.
Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikiisa ngayon sa press call. Marami na naman tayong natututunan sa gabing ito. At talagang naman pinapalitaw lang talaga ng ating Diyos sa langit ang katotohanan. Doon sa statement ni Secretary Abalos, tinatapakan, niyuyurakan o ang nasabi niya ang batas ay batas at mananagot ang may kasalanan. Maganda yon, tama. Tinatapakan ang sistema ng pamahalaan, parang niyuyurakan. Nag-serve ka ng warrant, parang ikaw pang masama. Simple lang, ang batas ay batas, ang kasalanan ay kasalanan. Ang batas ay batas, tama kung sinusunod natin ang batas. Pero mukhang sa kaso na ito, hindi dapat sa amin sa Kingdom of Jesus Christ mo sinasabi yan, Secretary. Kasi wala kayong sinunod na batas. Sa nangyari noong June 10 sa KOJC, walang batas. Kaya wag ka masabi na tama nga, batas ay batas. Dapat kayo ang unang sumunod sa batas. Yan ang batas ninyo. Yan. So, tama yun. Batas ay batas talaga. Kaya ngayon, hinahabol kayo ng batas. Tapos kayo pang magsabi na tinapakan, niyurakan. Sino ba ang tinapakan ng boots ng mga sundalo? Diba yung mga QJC na mga missionary? Mga mukha ng mga babae. Yun ang tinapakan. Yan nga yung sinasabi mo na pinag-aralan, talagang pinagplanuhan. Yan ang pinlanod nyo na gawin noong June 10. Kaya, salita kayo ng salita, nahuhulog na talaga kayo sa sarili ninyong mga hukay. Sa totoo lang ha, I'm not saying this because I'm saying this because this is what the truth is. Nakikita naman ng buong mundo ang nangyari. Kaya pag sinabi niyong managot ang dapat managot, ang may kasalanan ang dapat managot, tama din yan. Ngayon, sino bang may kasalanan? Sino bang dapat managot? Ito na naman, babalik na naman namin sa inyo. Kasi ano bang kasalanan ng Kingdom of Jesus Christ? Ano bang kasalanan ni Pastor Kibuloy? Meron na ba? Napatunayan ba? Puro false accusations yun. Puro false allegations. Pero para sa inyo, parang kriminal na si Pastor at ganun kayo kung umasta. Bakit hindi yung mananagot dapat ang hulihin ninyo, habulin ninyo, lagyan ninyo ng patong sa ulo? Yun ang dapat. No, yung mga magnanakaw dito sa gobyerno, yung mga smuggler, yung mga drug addict, yung mga drug lords, yun yung mga makasalanan. Hindi ang Kingdom of Jesus Christ. Nagkakamali kayo. Wala dito yung sinasabi ninyo. Binabalik ko sa iyo. No, Secretary Abalos, yung batas ay batas. Tama. Dapat ikaw ang unang sumunod dyan. Pero wala kayong ginawa ganun. Sinabi nga ng ating mga lawyer, napaganda ng in-explain nila Attorney Torio na sa lahat ng ating mga legal counsel na nandito, totoo, yung batas lumipad na. Wala ng batas dito sa Pilipinas. And this government has become lawless. Kaya yun ang magiging statement ng Kingdom of Jesus Christ. Lahat ng sinabi ni Secretary Abalos, sa kanya papalik yun. So, sumunod ka sa batas, Secretary Abalos, at lahat ng mga sino pa man ang mga kasama ninyo, yun dapat. Tsaka yung yurakan, tinapakan, kami yun, hindi kayo. Huwag kayo magpa-feeling victim kasi alam na ng buong mundo ang nangyari. So, yun lang ang maging statement ko, kaya magpakatotoo tayong lahat. At yun na nga, ang sinabi nga ng ating Ama sa Langit, ng kanyang mga salita, nothing is hidden from God. We can try to hide, we can try to pretend, but the Father knows the evil that is we're doing. No, kung ano man yung mga sinful na ginagawa niyo, ano man ang kasalanan, we cannot hide anything from God. So, alam ng Ama ang katotohanan at nakikita na rin yan ng buong sanlibutan. Brother Carlo, would you like to add? Yeah, may dagdag lang po, no. Una, balikan ko lang yung direction pala yung plano nilang kunin yung mga kingdom properties. Ang Kingdom Nation po, si Pastor Kibuloy, ni isang sintimo po, wala po kaming ninakaw sa inyo. Kayo po ang nasa gobyerno ang mga magnanakaw. Ni isang kusing, ang Kingdom Nation at si Pastor Apollo C. Kibuloy, wala po kaming ninakaw sa inyo. At ngayon, kukunin nyo ang mga kingdom properties. Dugo, pawis, luha po ang ininvest namin. Binuhos po namin dito para sa mga kingdom properties buong sanlibutan nito. And because of your evil and envious eyes, kukunin nyo sa amin po. Hindi po pwede yan. At ikaw, Secretary Abalos, di ba? Lawyer po kayo. Ako, hindi po ako lawyer. Pero in my ordinary mind po, makikita nyo yung statement po ninyong ito, puro po ito kabalbalan. Yung sinabi nyo po na magsiserve ka ng warrant parang ikaw pang masama. Totoo po yun. Kayo po talaga ang masama.
Kayo po talaga ang masama sa pagsiserve nyo ng warrant at sinabi niyuyukaran at saka tinapak-tapakan, yurakan at tinapak-tapakan. Yung pagpapakita nyo po ng wanted na mga pictures, ito po, yung mahal po namin na Chief Administrator, Sister Ingrid Canada. For more than 40 years, nandito na po yan sa Kingdom Nation. Siya po ang aming Chief Administrator dito. Wala po siyang criminal record. At yung binabalandra nyo po ang pagmumukha po niya. Brother Crescente Canada po, ang aming pong barangay captain sa Tamayong. Mga mababait po yan, mga full-time miracle workers ng Kingdom. Jacqueline Roy, main musician po yan ng Kingdom Nation po. Sylvia Simanes, one of the coordinators po. Sila po, lahat, nakabalandra po ha. Pero yung hinuli nyo po, yung suspect, ito ang suspect, nahuli, nasa kamay nyo na po. Yung nagpaslang sa magkasintahan. Tinabunan nyo po yung mukha, hindi naman po naka-blur. Biruin nyo yan, sino po nagyurak ng karapatan? Kami po ba dito sa Kingdom, wala pong human rights at sila po may human rights, hindi nyo po pinakita yung mukha kasi nga may human rights sila. Yung driver ng van, ng Alitagtag, Batangas, drug bus ninyo, na para bang drama-drama lang. Yan o, naka-blur po yung mukha. Naka-blur po yung mukha. Tapos, ano po pinagkaiba? Ito po, droga po involved niyan. Ito sa amin, wala pong napatunayan, hindi nga nahuli. Di ba? Pilit nilang nakabail nga yan. Tapos, we present, pumunta doon personally po yung ating mga Kingdom full-time miracle workers po, sila at Ingrid po, lahat po sila. Kasi available naman po yung kasong yan. And now, you are displaying their faces, yung mga picture po nila, na as if they are the greatest criminal. Sino po ang nag-apak ng karapatang pantao, Secretary Abalos? Compare to these people na nahuli nasa yung kamay nyo na and then telling us na because of human rights, to preserve their human rights, hindi pwedeng ipakita yung mga mukha nila. At ito, Chief Administrator po namin sa Kingdom Nation, nagsakripisyo po para kasama po namin mga pastor para po sa bansang kaharian, nagturo po sa amin ng kabutihan. Inosente po. Binabalandra nyo yung pagmumukha po nila dyan. Sino po ngayon ang nag-aabuso ng kanilang otoridad at kapangyarihan? Kayo po na nasa gobyerno. Sino po ang masama ngayon? Hindi po kami, kayo po na nasa gobyerno. Especially po, ikaw po, Secretary ka pa naman ng Interior Local Government, Abalos. At may angas at may kakapalan pa kayo ng mukha. Telling in our face, especially you, PNP Chief Marbel, calling our pastor, he is not a pastor. Who are you? Sino po kayo para sabihin po na si Pastor Apollo Sigibla hindi po pastor at fugitive po siya ng batas? Sino po kayo? Ikaw, babalik ko po siya yung tanong. PNP ka naman, Chief ng PNP, Philippine National Police. Diba dapat Chief ka ng Philippine National Police at you have to serve and protect us na mga mamamayan ng bansang ito. But you are not serving and protecting us. You are serving and protecting sa interest ng mga politiko na pinaglilingkuran po ninyo. And you have the guts at kakapalan ng mukha na tawagin po si pastor na hindi po pastor. Kayo po, chief po ba kayo ng pambansang pulisya ng Pilipinas? O chief lang po kayo sa nag-utos sa inyo dahil sa pang-personal na interest? Ito po mga kababayan, buksan po natin mga mata. Sa gobyernong ito, wala pong umiiral na batas. And they are twisting the facts and they are twisting the stories in favor po sa kanila. Garapalan na po ang nangyayari ito. Yan lang po. Thank you, Brother Carlo. Ina, would you like to add? Kung may isang bagay din po na ipinagpapasalamat ako personally, ay si Pastor Apollo Sigibray, ay ang pastor po namin. Na siya po ang namumuno sa Kingdom of Jesus Christ at binigyan niya po kami ng napakagandang buhay dito. Taliwas po sa sinasabi ng mga demonyong to na inaabuso kami, kung ano-anong aligasyon. Kasi nga madali naman sabihin yun eh. At sa kabila na ito, nandun din po yung panalangin namin na makita niyo talaga kung sino si Pastor at yung Kingdom of Jesus Christ. Kasi ito po yung pangarap
naming lahat na sana maranasan po mismo ng bansang Pilipinas. Diba? Grabe yung, yung teaching sa amin ni Pastor. Na kahit ginaganito kami, parang mapupunta ka rin na parang, grabe no, talagang kawawa talaga yung gobyerno natin. Yung matuwid, ginagawang baluktot. Yung baluktot, ginagawa niyong matuwid. Diba? Imbis na nagpo-focus kayo dun sa totoong kalaban ng bayan, kami po ang pinag-aaksayan nyo ng oras. Kami nga po yung willing to... Si Pastor po unang numero 1 tumataya para po sa interes ng ating bansa. Isa-isayin pa rin natin, di ba? Yung mga humanitarian po, Pastor, ever since po maliit pa po ang ministry, wala pong pera mula sa gobyerno yun, di ba? Lahat po ng kalamidad, doon po agad si Pastor. Kahit nga po ng Yolande, may cameraman o wala, tuloy-tuloy po ang pagbibigay po ng tulong ni Pastor. Hindi po siya politiko, ha? Hindi po kami nananawagan, iboto niyo si Pastor o kung ano man. Hindi po kami nandiyan para, kayo dapat maging member po kayo, ha? Hindi. Yan po ay totoong pag-ibig sa kapwa. Yan po ba? Ginawa niyo yan? Nang walang kapalit? Una sa lahat, mandato nga yun ng gobyerno Pero hindi po namin ito sinasabi dahil kami po ay naniningil. Kundi gusto lang namin po i-remind sa inyo. Baka kasi nabulag kayo, nagdilim na naman ang paningin ninyo, na ito po dapat yung mas lalong pinapalaganap natin. Bakit mas madali sa inyo na paniwalaan o tanggapin yung mga aligasyon? Nangiilan lang na lumabas dito na ang kredibilidad ba ay napatunayan nyo? Nasaan na yung sinasabi natin na, di ba ang isang tao inosente hanggang mapatunayan? Ang nangyari po kasi ngayon, guilty ka, patunayan mong inosente ka, ay baluktot na naman po ang nasa pag-iisip natin. Bangag na talaga. So, pagkakataon, kailangan naming magdusa, imbis na tuloy-tuloy po tayo sa pagtulong, imbis na kayo po ginagamit yung pera ng taong bayan sa totoong pagsisilbi, inaaksayan nyo, hindi naman kami totoong kalaban ninyo. Sino mga biktimang sinasabi ninyo? Yung mga NPA, dami talagang biktima, Diba, higit 5 dekada na po silang salot ng bayan. Pero kailanman, di ko nakita yung ganitong yung kabilis. Congress, Senate, DILG, PNP. Ang bilis. In less than a year. Bakit? Kanina na-mention na rin ni Ka Eric na ating makasamahan dito. Dahil daw, posible dahil din kay Duterte. Diba? Kasi napakalaki po ng support. Ever since mo po, magkaibigan talaga sila. Kayo lang po nagbibigay ng masamang pagtingin dyan Ever since kahit sino pong politiko, tinatanggap po ni Pastor dito. Minsan nga tanong ka rin, sabi ko, parang hindi pa po ako part ng kingdom. Sabi ko, korupto bakit ito nandito? Bakit siya pupunta dito? Pero si Pastor, alam mo yung pag-asa na makaka-influensya tayo ng kabutihan sa kanila. Ganun pa rin kalinis Hindi na mo kami sumusuporta sa anumang korupsyon. Through the years po, nakikita nyo. Nasaan na po itong mga politikong ito? Nanindigan din po ba kayo para sa bansa? Nanindigan po ba kayo sa katotohanan? O tuwing eleksyon lang naman kayo nang magmamagaling? Nagpapapogi points? Kayo po, Secretary Abalos. Ayoko sabihin ito, pero parang yung mga trapo kasi, alam niyo, bigla nagpapapogi points, labas sa kung anong-ano, mga TV show or teleserye, gagawin mo bang ano ba naman yan? Come on, ano ba? Iangkat na natin yung antas ng ating kamalayan. Magsimula rin po yan sa ating mga leader. Ginagawa mo hero yung sarili mo, di ba? Una pa, biktima ka, mamaya ikaw ay na ang bida. Nililigtas mo, sino yung mga inaapi? Imaginary? Para lang pagandahin nyo sa mga imahe ninyo? Yung ating kalikasan din. Di ba? Inuulit-ulit po natin to. Exhibit A ni Pastor, di ba? Glory Mountain and Prayer Mountain. Hindi nga po yung inasikaso ng ating pamahalaan Nanghingi po ba si Pastor? Bigyan nyo kami dito ng milyong-milyong pera. Hindi. Sa pagkakaisa po ng mga manggagawa, misyonaryo, miyembro po ng Kingdom of Jesus Christ na binago po ni Pastor. Ayan po, napakaganda. Yan po ba ay magagawa ng isang tao na madumi ang utak? Na demonyo? Hindi po. Yan ay totoong pag-ibig po. Kaya
Kailan niyo po narinig si Pastor nang hingi ko kanino politiko, ibigyan niyo kami ng pera dito? Hindi. Ikaw mismo, Bongbong Marcos, witness ka dyan. Tumaya. Hindi dahil meron gusto si Pastor, kundi nangako ka na ipagpapatuloy mo yung magandang naumpisahan ng Duterte administration. Nakita yung resulta, di ba? Most trusted, di ba? Highest rating po na Pangulo. Nasa na po yung mga pangako natin yan? Ito na ang peace talks. Di ba? Ka Eric, mamaya, di ba? Maano rin yan. Gaano po kadelikado itong peace talk na gusto pong pasukin na naman ng Marcos administration? Peace talk sa mga komunistang teroristang grupo? Ito na patunayang totoong kalaban ng bayan? Totoong mga pumapatay ng tao? Mga kabataan? Mga kapatid nating katutubo, kababaihan? Bakit hindi po yung pag-aksayahan natin? Yung pong tutukan natin? Ang kahirapan, dinadaan nyo sa ayuda? Tapos ang proud na proud kayo pupunta ka ibang bansa? Fake news din naman yung mga yung mga sinasabi nyo mga investment Pinapabango lang naman niyo talaga yung mga imahe ninyo Pero hindi niyo po maitatago yung katotohanan. Kasi kami dito, tinuruan po kami ni Pastor, anumang mangyari, i-expose po namin yung katotohanan. Tumatanggap po ba kami dito ng pera? Lahat po dito, through the blood, sweat, and tears po ng members of the Kingdom of Jesus, nagkakaisa po kami dito. Wala po kaming ninakawan sino man para po itayo itong Kingdom of Jesus Christ. Kasi Pastor po, sa una't sa una, siya po ang talaga nag-labor dito. Tapos ganun-ganun, gugustuhin ninyo na kunin? Harapin niyo po, ang milyong-milyong pong nagmamahal po kay Pastor sa Kingdom of Jesus Christ. O baka naiinggit lang po kayo dahil ang tulad po ni Pastor, na nagsimula sa wala in less than 4 decades, natayo niyo po ang Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi abroad. Marami na pong mga, kahit hindi po taga KOJC, ang nakaranas po kung paano po mamuhay ang kingdom. And yet, hindi po namin pinagkakait po yung mga blessings po na natatanggap namin. Kayo po mismo, kaya nga inulit-ulit namin hindi po kami yung kalaban ninyo, hindi po si Pastor. Ang kasaysayan po natin, yung mga totoong bayani natin, yung mga tinrider din yun Dito, binahagi na rin po dati ito ni Pastor, may mga lumabas dito, nag-trader sila. Pero bakit parang mas gusto nyo silang paniwalaan? Ginagamit lang naman din nyo sila. So huwag nyo pong sirain si Pastor sa harapan namin. Kasi insulto yun Iniinsulto nyo kami. Lahat po ng mga gandang ginawa, parang nabulag na lang kayo. Sa information war. Ito na lang din sa SMNN, nagtataka talaga ako Kasi ngayon lang naman talaga nangyari na merong network na nag-expose sa deception ng mga komunistang teroristang grupo na sinasabi nyo pa red tagging. Ay nako, minsan din po tayo naging bahagi niyan. Yung isa pa nga dyan na ahas sa Kongreso, nagkasama pa kami yan. Ewan ko lang kung matatandaan niya ako Yan ay summa cum laude pa yan sa UP Visayas. Ang Kabataan Party List ba ay CPP, NPA, NDF? Meron ka mga na-recruit na namatay na ngayon. Asan ang konsensya? Ang dami na po nagpatotoo kung paanong inaahas ng mga komunistang teroristang grupong ating gobyerno. Pero bakit nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, kayo mismo dyan nasa gobyerno? Kasi nakikinabang din ba kayo? Gumising po kayo. Gumising po tayo mga kababayan. Huwag po natin tanggalin, huwag po natin patayin yung mga totoong tao po na tumataya para sa ating bansa. Hindi po yan ang pagiging Pilipino.